yung takot ko ginamit ko para magsimula ng maliit na business. Yung parang akala mong malaking problema kasi crisis nga eh. Turns out to be the biggest blessing we have. Kasi nag-start yun ng 2.5 pero it changes everything. Ito na nga si Sir King Cedric Gonzalez. Magandang gabi sa iyo, sir. Hello And welcome po. dito sa program. Thank you po. Maraming salamat. Ayan. Si Sir King ay founder and CEO ng confectionery Halo-Halo and Desserts, a growing Filipino brand built on one simple belief. People are the heart of every business. Ayan, starting with 2,500 lang daw. Wow. Oo. During the pandemic, he has dedicated himself building not only a company, but a culture where customers feel valued, teams grow into leaders, and every person is reminded that dito, special ka. So yung dito special ka, yun po yung pinaka-tagline. Yes po. Ay, wow. Ayan. Grabe. Sir King, bakit naging ang pangalan ng Halo-Halo ay confectionery Halo-Halo and Desserts? Aside from Confectionery po kasi siya kasi yung first na naging product namin is puro matatamis, puro desserts, puro cakes. So parang one of the ingredients is yung confection sugar. oo nga naman. Di ba nagbe-bake po kayo? Nagbe-bake po ba kayo? Hindi Sorry naman. Ako, Walang alam, walang nag-bake alam. ako. Sure, yeah. Tapos Kasi parang ganito ako. yung Basta wife may ko sugar na gano'n. Yung wife ko kasi ang name niya Neri. So confection, tas Neri, confectionery. Okay. Yes. Nice. Witty. Ganda ng So parang, kwento, parang sounded international kasi parang Oo nga. confectionery. Oo, parang ang big world. Diba? Parang ang laki niya. Ayan. O, ilan na ba ang branches mo? 6 pa lang po. 6. Yes, Oy, pa. hindi pa lang, hindi yan na. Nag-start siya ng pandemic, tapos may 6 na branches. Ano po yung pinakaunang, yun nga sabi niyo kanya, cakes ba? Bago kayo dumating sa halo-halo? Or, Yes po. Cakes Mga talaga. cakes talaga. Mga ice cream cakes. tapos ice cream cakes, tapos andyan na yung mga unti-unti ingredients ng halo-halo na binabenta niya. Yes. Hanggang Actually, sa pinagsama-sama niyo na. Opo. Pinaka nag-trending kasi talaga yung company namin doon sa Halo-Halo product. Kaya talagang in-associate na namin siya doon sa name. Oo. Okay. Pero pandemic ka nag-start. Yes, po. Nung pandemic, ang daming sumuko. Yes po. Diba? Challenge sa kanila talaga yon. Ikaw naman, doon ka nagsimula. Ano naman na naging turning point? Normally po kasi kapag business, takot dyan yung tao. Kasi takot malugi, takot sa risk. kompetensya, maraming ganun. Pero sa amin po, sa takot nagsimula yung negosyo namin. Oh, Yes, sa lakas ng loob, ganyan. Yes po. Kasi po yung time ng pandemic, yun po yung time na maraming nagsasarang company. Exactly. So ako po, may pamilya, out of fear na baka magsara din yung company, yung takot ko ginamit ko para magsimula ng maliit na business. Doon siya na nag-start. Yung parang akala mong malaking problema kasi crisis nga eh. Turns out to be the biggest blessing we have. Kasi nag-start yun ng 2.5 pero it changes everything. I know. Paano mo ginawa yun? 2.5? Bago ka mag-isip ng negosyo, bago ka mag-isip na kung ano yung pwede mong gawin, magsimula ka muna sa sarili mo. Ano ba yung reason mo kung bakit mo magsisimula ng negosyo? Kasi without it, 2 months, 3 months, bye-bye capital. Oh. Correct. Dapat yun yung sinasabi nila na ano, ito lagi namin sinasabi kapag may mga nami-meet kami na gusto magnegosyo rin. Inaalam namin mabuti ano yung reason, parang ganun. Yes, yung, po. Deepest yung why. reason, tapos kailangan malaman gaano ka solid, gaano ka invested like emotionally Yes. and kumbaga ano pa sa buong pagkatao mo na Yes. gaano mo gusto tong papasukin mo. Yes. Kasi tama naman. Kasi hindi siya madali. First, second, third month, babay talaga kapag Yes. hindi ka, parang kapag yung idea is very shallow, wala lang, parang gusto mo lang subukan. Babaw Mababaw lang. Diba? Tsaka pag sinabing business kasi, long term yan. So, don't expect na babalik ka agad yung investment mo ng 3 months, 6 months. Minsan, it takes years. Oo, hindi totoo yan. Sinasabi rin namin yan na hindi ito wag sari-sari store mentality na isang labas, isang balik. Balik, yes. Hindi ganon. Correct. And 2019, 2020? 2020 po. 2020 nag-start. So, 6 years na and you have 6 branches na. Yes. Oh, not bad. Magaling. Anyways, anong pinakamahirap na challenge or challenges bilang isang first-time entrepreneur?
pag nag-business ka po talaga, lahat mahirap. Mhm. And siguro yung pinakamahirap na sitwasyon ko is that time or those moment na hindi ko naiintindihan yung business. Kasi once you understand the business, once you understand the game, you don't panic. And then paunti-unti, I got into seminars, mga business mentors, like I involved myself. Kumbaga pag nagda-drive po ako ng sasakyan, hindi ako nakikinig ng mga music. Oh, Ang pinapakinggan ko yung sayang mga yung business. time. The more I understand, parang, kasi po, lahat po ng business nalugi yan. And kung hindi mo naiintindihan na part yung malugi ka sa negosyo, then you'll quit. Yeah. One of my best mentor na nakilala ko, sabi niya, huwag kang titigil. And the deeper I understand it, naintindihan ko na huwag kang titigil means everything will happen. You will lose money, you will lose people, Yeah. you will lose yourself. Oo, maraming Late night, mangyayari. sobrang painful, right? Pero sabi niya, huwag kang titigil. Kasi that's the art of business. The one you are building is not the business. It's the may-ari. It's you. Oh. Yes. Yun Alam siya. mo, nakikita ko speaker ka talaga. Motivational speaker. Hindi naman po siguro kasi po sa team ko po kasi everything I learn, sinishare ko siya dun sa mga tao ko. So every Sunday, sinishare ko lahat ng natutunan ko. Bago niya in-nourish yung mga bulsa ng mga empleyado, Yes. in-nourish na muna yung In-nourish. soul. Yes, Ganun yes. muna. I'm teaching them like financial literacy, yung bagay kasi na hindi na ituro sa school. Correct? Oo. So, kumbaga, yung idea po kasi ng yumaman, we are all thinking about money. Pero kasi like, hindi naman talaga nakakayaman yung pera eh. Ang nakakayaman is the person you become. Kasi kahit ang Knowledge. sahod mo is 1 million, pero ang expenses mo is 1.1, hindi ka pa rin nayaman. Negative. Yes. But the person you become is the personality that can handle that kind of responsibility, then yun yung nakakayaman. So kahit baga it doesn't need na malaki yung sahod mo. What means is kaya mong i-handle yung meron ka. Correct. That's the art of Oo. business. Yes. Sige, makikinig na lang tayo kasi galing niya talaga. Oo, hindi kasi Ano? yun yung actually lahat ng shinare niya, nakikita ko na, di ba miss sinasabi na niya, practice what you preach. Yeah. So nakikita ko sa Sa kanya, kanya, no? na Talagang pinamumuhay niya. Talaga, dala-dala niya hanggang ngayon. Kaya ang swerte ng mga tao niya, kaya ang bait siya, di ba? Oo. Pero as of now ba, ilan na ba yung staff mo? Less than 30 pa lang po. Marami na yun. Leng! Oo. Kahit saan man makarating, isa lang ang mapapangako dito. Special ka. Paano mo naman nabuo yung konsepto ng special ka? Special ka dito. Yes. Ang tinarget po kasi talaga ng company namin is hindi po talaga halo-halo. We are not selling the halo-halo. Halo-halo is just the platform. The true business is experience. So kapag bumili ka po sa amin at hindi mo naramdamang special ka, libre po yung halo-halo. Ay, wow. Yes, ganun po yung promise namin. So, Paano mo pinaparamdam na special yung pumasok sa ano mo? yes. Yung store nyo may dine. Some shops meron po. Yung Others. iba take out. Apa. Okay. So, we pinaparamdam namin in a way of greetings, yung the way we serve. Tapos Nakasmile lagi. Service Yes. Kasi alam mo, nakakairita pa Customer yung service. pagpasok mo pala, nakasimangot Oo na. po. Oo. Alam mo yung, ang sarap nung in-order mo, pero yung appetite mo mawawala dahil dun sa nag-serve sa'yo. Alam mo, pag ganun gino-joke ko, pagod ka na ate. Para Gumaganon cheer mo siya. Para malaman niya na there's something wrong Mm. dun sa niya, pinapakita niya. Yan. Kung ganyan ang mindset ng all, ay lahat malago daw. Oo naman. Pero anong pinagkaiba ng mga halo-halo mo sa mga halo-halong sa market? Ayun po. So, yung halo-halo po kasi namin, we are all using premium ingredients. Aha. So, all premium. So, pag sinabing special, special talaga. And yung halo-halo kasi namin, hindi mo matakpan sa sobrang puno. And hindi mo siya kayang ubusin mag-isa. Nakakainis naman yun. We are just selling one size cups, yung 22 ounce. Tapos, affordable kasi siya for that premium ingredients. Normally, ang range niyan is nasa 200 plus Yeah. to 50. Sa amin kasi you can have it as low as Totoo 99 yan pesos. Nagulat ako last weekend. Kailan lang, basta nandito, tinreat ko yung cousin ko kasi pabalik na. So, hindi ko nababanggitin ang anong brand. Nagulat ako sa presyo. Ang halo-halo, ganun na palang kamahal. Parang alam ko yung... Alam mo yan. Oo. Overrated. So, ano yung rate nyo dun sa 22? Apa. You can buy it as low as 99 pesos. Pero yung talaga? pinakamahal na namin, 139 lang. Oh.
Yes. Tapos dito special ka pa. Mararamdaman mo pang special ka. Parang sarap dyan. May mga kaibigan kasi Puntahan ako na natin. gusto nilang maramdaman na special Oo, sila. kasi hindi na sila nagiging special. Oo. Parang sarap magdala dyan ng Vince, baka nanonood ka ngayon. Wala kung may Ay, tinatapos ka. Vince, dito ka pumunta. Try Oo. mo, magiging special ka. Kung ordinaryo ka lang dyan. Ang negosyo talaga, di mo malaman. Yung iba, nagsisimula sa milyon. Pero nagpe-fail pa rin. Ito, Yes. 2.5. At nagawa niya ng 6 branches. Blood, sweat, and tears ang kasabay ng Oh, 2.5, di ba? Yes. Tsaka yung wisdom, knowledge na inipon niya. Mhm. Yes. And tina-transfer at binibigay niya naman sa mga empleyado niya. Galing nun. Oo. Galing nun. What if sa mga susunod na panahon, yung empleyado mo nagtayo ng sarili niya? Masaya po ako. Oh, okay. Apo. Kasi kung kagahin niya yung idea, tas magsasucceed Ay, siya. makinig kayo mga empleyado niya. Yeah, kung gagawin niya yung idea, magsasucceed siya, masaya ako. The idea kasi is lahat tayo manalo eh. Mhm. So if people see a Papalakpakan mo opportunity na bumebenta talaga yung halal, do it. Mhm. Pero syempre kung staff kita, parang respeto mo Irespeto. yan eh. And i-remind ko lang ulit na ang negosyo na na-build niyan naging successful, hindi ka sure na pag ikaw Applicable na, sa'yo. Oo, iba eh, kasi magiging okay din. Mhm. Magkakaiba kasi yan. Sabi na, sumasayaw ka daw eh. Hindi ko alam Sino- kung pinapahamak ka sino ng mga yan? tauhan. Dapat kayo mamaya. Wala ka sahod. Tanong po, ano po ba yung kakaiba sa halo-halo mo, sir? Sir King, na kapag natikman namin, sa confectionery ito. Aside po dun sa all premium ingredients, we are using a special mixture ng gatas. Talagang meron siyang signature na lasa na Yan ba okay. yung mismong ice gatas na siya? We have the traditional way, yung may Ay, ice lalagyan crush mo pa rin. talaga. Apa. Mm. And then we also have yung flavored ice. Yun kasi yung nauso ngayon yung flavored ice. Gusto ko kasi yun yung naka-flavor na siya. Yes. At saka mas pino Ang kasi siya. pino, Eh. oo. Snow ice yung tawag namin. oo. Sobrang So meron kayo nun? Yes, meron po. Choice mo yun, pipili ka ba? Or Yeah. Pipili ka. We only have like 5 variants, yung the traditional. Pero all of them are overdose special na. Mm-mm. So we have the milky, ito yung flavored ice, the ube. Okay. Ang dami nagre-request na ito yung bestseller namin. And the buko pandan, those two are the flavored ice. And then yung Sayang traditional naman, na natikman mais. sana natin. Walang galasina. Mais tapos saging. Pwede ko namang i-freeze yun eh. Ayan pa, ayan pa. Ayan, oo. Ang galing talaga ni Ang Enz. galing, galing. Sige. Maaga. Maaga. What you see is what you get po yan. Kapag hindi yan po ganyan na binigay sa inyo, free Ang po yung ganda ng halo-halo. color. Galing. Oo nga, no? So gusto ko, ako kasi maka-milk talaga. So gusto ko yung nasa unahan. Maraming Maraming gatas. Pero parang special lahat no? Yes po. Ang gaganda ng kulay nila. Oh, eto na. sarap Kikita nyo na. tikman lahat. Oo, sige. Ang special nga. Tapos yan yung magkano? Yung pinakamahal na po namin is 139. 139. Tapos yung Mura pa pinakamura rin. is 99. Oh. Laki-laki po niyan. Hindi mo Ayun. Dito special ka Apa, yan pagpasok pa yung mo shop pa namin. lang. Dito, special ka. Wow. Sabi mo kanina, naniniwala kang people are the heart of every business. Yes. Sabi mo kanina. Paano mo to winawalk? Paano mo to isinasabuhay dun sa kumpanya mo? Yes, yan po yung philosophy ng confectionery kasi I believe that business is 100% people. Mhm. Yung may-ari, people. Mhm. Yung mga staff, people. Mhm. Yung customer, people. So if you don't understand people, you don't understand business. Mhm. Kasi nasabi ang business kasi you are providing a solution into a problem. Correct. And yung problema na yun nasa tao. Mhm. So parang, sadly, dito sa Pilipinas, hindi automatic yung good customer service eh. Yeah, And that's totoo when I yan. see the opportunity na nagtayo ako ng shop, tapos Ibibigay mo. ibibigay natin. Yeah. Yes. Totoo yun. Na kahit minsan, kasi sa experience ko naman, hindi kailangan sa halo-halo industry, but any restaurant, kahit gaano kaganda yung produkto, kahit gaano kasarap yung pagkain, tama si Sir King. It's the experience, yung the entire experience. Kasama doon yung pagkain, kasama yung produkto, and the customer service. Yun yung tama. That's what we lack dito sa Pilipinas. Kaya paano pag nag-business ang employee ninyo, pero gagayahin din pati yung secret ingredients nyo? Well, first, you have to protect the company. So, we have NDA and non-compete.
Kumbaga, it's just a protection. Pero yung pinaka-heart talaga ng company is to improve yung tao. So, along the process na naiintindihan nila yung proper mind setting, the more na naiintindihan nila na hindi nyo kailangan manglamang, mandaya, magnakaw, para lang umangat. Paano mo binibuild yung culture kung saan ang mga empleyado ay nagiging future leader? Kasi sabi mo kanina, di ba? Gusto mo maging future leaders din yung mga tao mo. I believe po kasi na the business doesn't grow. Ang nag-grow talaga is people. For example, kapag ako po yung tao sa shop ko, sigurado po na quality yung service ko, the product. Pero kapag wala na ako, halimbawa yung staff na lang, hindi na ganun yung quality. Yes. So kapag na-build mo yung ganung quality ng tao, ibig sabihin, it's easy to scale, mas marami kang shop na malalagyan, mas lalaki yung company. So it's, yun pa rin. It all boils down to the people that you work with. Ilang taon yung pinakamatagal mong staff? 3 years. 3. 3. Ano yung renewable lang kanila? Wala akong ganung contract. walang As long contract. as they want, as long as masaya sila sa ginagawa nila. May monthly the best employee din po ba kayo? Sabi ni Maria Caprina. We used to have. We Ba't used to have. tinigil? Maraming factors affecting eh. May Syempre, selosan. Nagkakos siya ng inggitan siguro, no? But parang meron din siyang para mag-strive sila na, ako naman dapat ang maging. actually, wino-work out eh. Kasi minsan, parang there are shops na talagang malakas bumente. So, ang napapansin namin, laging nandun yung best employee of the month. So, hindi naman kasi pare-parehas lahat ng business eh. Baga yung doon sa 6 na shops, hindi naman yung lahat like sobrang lakas. Yeah, may so, mga there are shops na mahina talaga. din. Tapos, let's say doon ka napunta sa shop na hindi mahina, so parang hindi ka nabibigyan ng opportunity. So, binago namin yung KPIs, we look for other. So, parang instead na best employee, nilalagay na lang namin sa like team experience. For example, team building, year-end party, Christmas party, sports fest, ganun. Tanong si Magnifico ulit, saan po nagmumula ang yelo nyo? Dirty kasi yung ibang nagpapahalo-halo. Yung iba kasi yung mga tradition na like yung typical na yel. Alam mo yung dati Yung na bar? kinakaskas? Oo. Tapos yung iba sa palengke. Oo. Ayan. We are using purified tube ice. Doon sa Kayo nang gumagawa? ng hindi. yelo? May Yung- binibili ka rin? may binibili ka rin. Pero like we selected yung mga trustworthy kasi yung mga customer namin, hindi naman sila yung kumbaga, hindi low end eh. Kumbaga mid-range pataas eh. Like, Oo. hindi yung tigbabenteng halo-halo. Correct. Yung Yung kailangan nakalagay alagaan. lang sa disposable na nang bibili lang din sa palengke. Oo, mamaya sumakit pa tiyan nila eh. Oo, cargo pa. Yes, tama. Mas Correct. malaking expense yun. Oo. Bilang CEO, paano mo binabalanse yung pagiging, syempre, kailangan mabait ka, pero at the same time, kailangan matigas ka rin. Paano mo ginagawa yun? Pagiging firm mo din as team leader. Yeah. Lagi kong pinapairal yung logical. Kasi I have that experience before wherein, alam mo yung sobrang familiarity with people. Halimbawa, barkada kaibigan na. mo, Oo, kamag-anak barkada. mo, kaya tinotolerate mo. Anong nangyayari? Nadadamage yung business. Tapos eventually, kapag sobrang bigat na nung situation, sasabog ka. Ay, hindi, ikaw pa yung masamang tao. Correct. Right? So, Tapos parang, magtatampo siya pa siya sa'yo. yeah. Gagalit pa siya. Yes. So, paano mo ginagawa? Yung kinocall mo siya, yung kayo lang dalawang mag-usap. Yes, meron ako tinatawag na yung CEO mentality. So, kumbaga, ikaw yung nasusunod sa buhay mo. Hire, fire, put people where they belong. So, Paano halimbawa, like, ilang beses nang nagkamali. So, parang hindi niya kasalanan yon. Huwag ka magalit sa tao, magalit ka dun sa nagawa ng tao. So, parang parang mag-focus. mahal kita pero ayoko yung kasalanan ginagawa mo. Yes. Oo. Okay. Kumbaga, not as a whole. Walang personalization. Yeah. Personalization. So parang ang i-correct mo lang is yung part na yun. Tapos kapag hindi niya talaga i-workout yun, kasi people has like value. Minsan magaling sila sa ibang bagay, tapos sablay sila sa ibang bagay. So parang as a CEO, kailangan nung makita yung side na yun para Kung saan siya weak at kung mag-function siya. saan siya... Yes, kapag trabaho yun ng may-ari. Kaya nga ang sinasabi ko lagi, my people don't work for me. I work for them. Kaya yung sistema namin talagang inayos ko wherein wala kang no choice kundi sundin. Kasi nga, designed yan para gumaling ka. Ganun siya. Tsaka, naniniwala ako, yan, tulad po ng sinabi niya, sir, na
pag may nakikita akong isang establishment, name it, restaurant, kahit na ano pa yan, nakikita ko na sa baba pa lang, meaning sa staff pa lang, maayos sila makitungo, yun ang sabi ko, maayos yung may-ari. Yeah, umaakit na hanggang taas. Nagre-reflect kasi yan dun sa baba. So, naniniwala ako na kapag maayos sa baba, ibig sabihin maayos din yan nasa Taas. Yes. So, kanina, may initiative. Sabi niya, di ba? Doon pa lang. Right there and then. Sinasagot na agad na. Yung iba, tinutulugan. Wala. Bahala ka dyan. Hindi ko trabaho yan. Tapos na yung trabaho ko. Yes. May pagkakataon ba na gusto mo ding sumuko? Ay, marami po. So, ano yung napapabalik ng motivation? Narinig ko lang po kanina yung story nyo that, may mahirap pang pinagdaanan wherein and namatay yung parents mo. Yeah. I actually also have that. And that's my deepest why na kasi namatay yung mama ko kasi wala akong pambayad sa ospital. Ay, same tayo. Hindi Yes, mahirap lang hindi na kami. rin namin napagamot kasi. So parang that's my deepest why. So every time na, kumbaga ano kasi siya for me, it is my belief that everything happens to your life is my purpose. So kumbaga, nangyari, kailangan mamatay ng mama ko for me to learn that lesson na hindi na yun mangyari ulit. So every time na nahihirapan ako sa problema, bumabalik lang ako dun sa reason kung bakit ko siya ginawa. Kasi kapag hindi ko nagawa yung dapat kong gawin, sayang naman yung pagkamatay yung mama ko. So parang, babalik ako doon, tapos realize ko bakit ba ako nagsimula. Babalik ako ulit. So sabi ko, improve natin yung mentality nila kasi it's a matter of understanding kung bakit kakikilos eh. Kaya yung mga staff ko, pinagawa ko sila ng dream board. Ano yung dream board? Ay, oo. Ako meron ako yan dati. Ayan. And talagang, alam nyo sa totoo lang, kailangan may motivation ka araw-araw. Nung bata ako, gumawa din ako. At lahat ng yun, nakuha ko. Oo, nakuha ko. Diba? Nailagay ko lahat ng gusto ko. Naku, ang bilis ng oras, oh. Ganun talaga. Ang sarap makinig kay sir, ang daming matututunan. Ang galing niya magsalita. Oh, kaya sinanong ko siya kanina kung motivational speaker siya eh. Sa team lang namin, minamotivate ko yung mga staff ko. Kailangan nila yun to do better. Kasi most ng tao, nakatingin lang sila sa sahod. Tapos, without knowing na yung sahod kasi is maliit na portion lang yun ng nakikita nila. Kasi, what remains, kapag naubos na yung sahod mo is the character. Yung natutunan mo sa trabaho, yung disiplina, the punctuality. Even yung gupit-gupit, pinasinisita ko yan. Makeup, pag babae, hindi naka-makeup. Papagalitan ka yan. Kasi gusto ko presentable ka. Ay, ganun. Ganun siya. Okay. Oo. So, kung bibigyan ka ng pagkakataong kausapin yung younger version mo na may 2,500 lang sa bulsa, anong sasabihin mo sa kanya? Mabibilib ako sa kanya ng sobra. Kasi, like back then, hindi ko naman naiintindihan yung naiintindihan ko ngayon eh. Ibig sabihin, that person kept on going kahit like hindi niya naiintindihan na bakit ang hirap-hirap, ba't kailangan mo dumaan sa like ganong pagsubok. Kasi ano kami, broken family din ako eh. Broken into pieces na nangangarap akong makatapos makapag-aral. Good news, di ako nakatapos makapag-aral. So parang like I was like about to end everything. Kasi nga sabi ko, wala na akong pag-asa. Pero buti na lang yung younger version na yon keep on going. Buti hindi siya tumigil. Kasi like, eto na tayo ngayon. Ang galing talaga. Salamat. No? Salamat sa'yo. Salamat younger self. Young King. Young King. Okay, final message mo muna, King, dun sa mga gustong maging entrepreneur din katulad mo na natatakot magsimula. Siguro i-share ko na lang yung sa company. So, looking back, we started 2,500. But looking forward, we just getting started. Kasi I just want to challenge yung belief nyo about business. Kasi yung reason kung bakit gusto nyo mag-business, that is the reason of everyone. For example, bakit ba gusto mo mag-business? Freedom. Time freedom, financial freedom, security for the family, name it. That is also my reason kung bakit ako nag-business. And looking at everything, lahat ng industry meron ng yumaman dyan. Electric fan, ilaw, tubig, food, name it. So, pipili ka lang ng isang industry that you see the opportunity na kaya kanyang dalhin sa success. But, think of this, or tandaan nyo to lagi. Tandaan nyo to, good product alone isn't enough. And doon normally namamatay yung mga small businesses. You have to create a system. You have to create a structure
para maging long term yan. Because I tell you, kapag hindi ka tumigil, you do that, sigurado ako, sasucceed ka. Yan, very well said. Baka may gusto ka pang batiin, King? Shout out lang sa lahat ng customer namin na patuloy na sumusuporta sa aming small business. And gusto ko lang i-commend lahat ng tao na bumubuo ng Team Confectionery. So, malayo pa, pero lumalayo na ng konti. So, kapit lang guys, sabay-sabay tayo. Like, yung pangarap ko, alam ko pangarap nyo rin. Kaya isasama ko na lang kayo lahat. Yun lang. Maraming salamat. Galing-galing naman. So maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao sa pagtutok dito sa Me Radio TV. Thank you again. Thank you kay Empoy. Thank